Shout out sa inyo lahat. Ayan. Good morning, good evening at mega love shout out sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. At ayan na, alam ko na marami din ang nalungkot, no, sa pagkuha kay Reyna ng kanyang mama. Pero wala po tayo guys magagawa kasi talagang siya po yung may karapatan. Kahit anong gawin, baliktarin man ang mundo ay talagang mas may karapatan ang nagluwal, no? Pero kung hindi man ibigay ng kalingap sa ngayon at talagang gusto pa rin alagaan, kung yun man ay mangyayari. Pero darating talaga yung panahon, no? Yung panahong kukunin ng tunay na ina, yung itong si Ate Melanie. Pero ayun na, marami ang nalungkot sa pagkuha kay Reyna and marami ang nag-aalala. Dito guys, may isang picture. Yan. Ito ay doon. Yan, makikita nyo picture ni Reyna, no? Yan, nakakamiss si Reyna. And alam ko si Mama Roda ay yan ay malungkot. Kung noon nga hiniram, umiyak si Mama Roda at nabigla dahil walang kasamahin, pero wala tayong magagawa guys. Ika nga kahit nga mismong sariling ina ay misa talagang pag ang anak ay nag-aasawa na ay malungkot din dahil mawawalay sa kanya. Ayan. Alam ko nararamdaman ni Ate Roda at napamahal na siya kay Reyna. Pero ayun na, ano sa palagay ninyo ang mangyayari kay Reyna? Ito ba ay magiging masaya sa piling ng kanyang nanay? Pero maraming beses, inihatid na yan doon. Kung natatandaan ninyo, na pumunta doon sa bukid, inihatid sa Batol Balani, inihatid si Reyna. Sumama si Reyna pabalik. No? Alam ko maninibago. Dahil yung area kasi, kumbaga parang sabihin na nating depressed area, wala siyang mga building, walang mga tindahan, walang mga makikita, walang masyado sasakyan, ang matatanaw ay bundok, palayan. Maninibago dito si Reyna sa totoo lang, paggising sa umaga, and yung lugar, yung bahay, hindi ko alam kung napagawa na yung bahay ng Ate Melanie, kung yun pa din yung bahay. Medyo paglabas nga naman, lalo na kung umuulan, ay putik, no, lupa. Pero yung dating kasi ng lugar nila Ate Melanie, parang may pagka-probinsya. Baka naman sa paligid ay may mga bahay, may mga bata, merong kalaro. No? May makakalaro. Kaya lang, hindi po pwede si Reyna mapagod. Hindi po pwedeng maingayan. Dahil maaaring matrigger. Kita nyo yung mga nakaraan, no? Ayaw niya nang maingay. Kita nyo, pag nagkikwento siya, ayaw niyang maingay. Ayaw niyang maingay. Kaya maninibago po, no? Maninibago. Sana kay Reyna, maging okay siya sa piling ni mama niya, and talagang si mama niya, yung kailangan na talagang mag-aalaga, aaruga, at mag-iintindi sa pagpapaaral, magampanan, kumbaga maranasan ng isang ina, yung kanyang obligasyon sa kanyang anak. Obligasyon niya yan, na pag-aralin, intindihin, at yun na, ano kaya ang mangyayari? Pero yun na, sa tingin ko ay talagang maninibago itong si Reyna at iba yung lugar na kanyang pupuntahan, ang paligid, no? Pero maganda rin kasi sariwa yung hangin. Sariwa yung hangin. Di abangan na lang natin kung ano ang mangyayari at sa kalingap naman sa ating lahat ng mga minamahal na viewers, marami ang nag-aalala. Hindi wag na tayo mag-alala guys kasi maganda yung katatayuan niya kasi nandun sa ina. At siguro, ayun nga, may kasabihan, walang ina na hindi nagmahal sa anak. Kayo po ba'y naniniwala doon? Totoo, ako, naniniwala ako kasi siyempre may dalawang anak ako, boy and girl. No, walang ina ang hindi nagmahal sa anak. Kaya, sa mula hanggang sa ngayon, never nangyari po na ang aking dalawang anak ay nawalay sa akin ng isang gabi. Lalo na yung buso ko, malaki, matangkad din para sa akin. Hanggang dito ko na po, hanggang tenga ko. Hanggang ngayon, nasa labas lang ako, mami, pasok. Papapasukin ako, gusto lagi magkatabi. Pero yun na nga, no, walang ina ang di nagmahal sa anak, at walang ina na walang inang gusto ay mawalay sa kanyang paningin ang kanyang mga anak. May inang gano'n na okay lang na hindi niya nasisilayan. Yun na nga, parang nangyari kay Melanie. Nung maliit pa na kay Lolo Nestor, and doon nakuha na, sa halip siya yung mag-aalaga, pero ang ginawa niya, ibinigay pa rin sa ibang tao, kay Roda. Dapat siya yung mag-aaruga, mag-aalaga, pero eto na,
no? At yun na nga. Ayun na. Ayun na nga, nangyari na nga, yun na nga yun. Eh, ayun na, mag-uuli-uli tayo. Abangan na lang natin. At ika nga ay nakakamiss din naman si Reyna sa ilang taon din naman na nandyan na. Napapanood natin, nakikita natin yung kanyang pagiging mabibo na dati ay talagang napakatahimik at talagang hindi halos ay maintindihan yung kanyang mga salita, pero sa tulong ng kalingap ay nakapagsalita ng ayos. Di ba? Napakasigla, napakasaya. At yan ay mahal-mahal ng kalinga, pero yun na, nandun na, yun na. Ang sa akin lang, sana talaga ay tuluyan ng gumaling, at kung plano nila na dalahin sa St. Luke, dalahin nila. Nasa ganun, at ng, kumbaga third opinion na yan. Kasi nagkaroon na ng second opinion nun. So, pa-third opinion, sa St. Luke, total, may mga sponsor naman dyan. Yun na, yung mga sponsor, sila na, bahala sumuporta dyan, no? At ipag-pray na lang din po natin, guys, sa sana talaga ay si Reyna ay maging okay na. Nasa gano'n naman ay ang mga nagmamahal na mga viewers, ang mga sumusubaybay ay maging masaya. At huwag po tayo mag-alala na huwag tayo mag-isip na baka si Reyna ay kumapaano. Yun nga lang, may mga kalaro naman siguro dyan. May mga makakausap din kahit wala si Melanie or busy or tulog. No? Siguro naman, may kapatid naman doon at makakausap-usap. Yun lang talaga, baka maninibago. Kasi lalo pat, sa bagay sanay naman si Reyna na paglabas ay putik or lupa. Kasi before kay Lolo Nestor, di ba? Sanay naman si Reyna na gano'n. Yun nga lang, sa ngayon, medyo okay na, magaling na, baka manibago. Kasi before, nung nandun siya kay Lolo Nestor, talagang yung area, yung lugar, talagang hindi okay yung bahay. Hindi ayos, no, yung bahay ni Lolo Nestor. Pero, nung time na yun, may sakit din siya. Pero ito na, ngayon, na magaling na, nakalasap ng kaginhawaan, ibig ko sabihin, lagi kasama ni Mama Roda at laging malinis, no? Na nandyan, naaasikaso kasi. Iba kasi pag ang babae ang nag-aasikaso, talagang nandyan na tuturuan din ng kabutihan, no? Sa sarili. Naglilinis sa sarili, no? Yun na. Basta pray lang po tayo, guys, na sana si Reyna ay maging okay na at walang imposible sa Panginoon. At total, kasama naman siya ng kanyang mama. So, abangan natin. Malay natin, merong mga update dyan yung mga sponsor. Lalo si Romine, may update yan dyan. Hindi tayo makakasagap tayo dyan ng update kung ano nangyayari kay Reyna. At yun na, salamat sa pagmamahal nyo kay Reyna. Yun lang. At alam ko marami ang nasasaktan, pero wala po tayong magagawa at talagang mas may karapatan yung ina. Yun. Ang tanong, ibabalik pa ba kaya sa kalingap? Babalik pa ba kaya sa kalingap? Pero siguro, kung gustong hiramin, kung gusto nila masili, wala naman po problema, walang away. Sa pagitan ng kalingap at sa pamilya ni Reyna, wala po problema. Siguro, kung gustong hiramin, masilip, pwede naman siguro. Wala namang kung hindi napagkaunawaan. Lahat po ay napagkasunduan na kukunin, ibinigay. So, magandang, kumbaga dumaan sa tamang proseso, may permahan sila, yun ang kagandahan doon, no? Sa ngalan ng kalingap, nakilala, natulungan, and nagkaroon ng mga sponsor, sa tulong ng kalingap din po yan. Dahil kung hindi din po kay Kalingap Rob, hindi naman din po talaga makikilala. Pero yun na, bago ang lahat, siyempre dapat pagpasalamatan si Kalingap Rob na nandyan na natulungan si Reyna, at siyempre napagawan din ng bahay si na Lolo Nestor, nagkaroon ng maraming sponsor si Reyna. Ayun na, at ayun na, guys. Basta isipin na lang natin na okay na si Reyna, nasa maganda kami po sa kanyang mama. Ayun na, guys, abangan nyo po ako sa aking next video. Bye bye po.